Magandang umaga po sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ito po si Mayora Maika Vergara. Nandito ako ngayon kasi parang trending yata tayo. Nag-trending po kasi yung withdrawal nyo daw po eh. Nag-withdraw daw po kayo eh. Parang trending kasi. Normally, sa totoo lang, normally lahat ng mga mahilig, ang tawag ko dun sa mga tao na yung mga mahilig lang may masiraan lang, hindi talaga ako nagre-react na. Kasi syempre, para anuhin mo pa yon. Tama po. Pagsayangan po ng oras. Oo, sa tingin ko, saka for me, wag na lang. Hindi ko na kailangan ng conflict, ng ganyan. Maganda kasing, sa tingin ko, mas maganda yung buhay kung maayos ka na lang magsalita. Saka yun naman yung turo talaga ng Diyos. Huwag kang maninira ng tao, huwag kang magpapakalat ng kulang na balita. Actually, more than fake news yun. Na kasi kulang na balita na parang nakakalungkot kasi yung mga tiga-kabanatuan, ang ginagawa, parang niloloko nung alam naman natin, hindi naman talaga tiga-kabanatuan yon. Kaya nakakalungkot na ganun yung kailangan pagawin. Saka, for me, yun nga, yung mga ganong instances ay dapat hindi na talaga sinasagot. Ngayon, sabi ko lang kay Papa, sa tingin ko ngayon, kailangan ko lang sumagot kasi masyado ng madaming naapektuhan. Ang balita sa akin, pinapa-house to house pa daw sa buong Kabanatuan para i-announce na nag-withdraw or disqualified. So, syempre, yung mga tao na talagang kasama natin na nalulungkot sa isang balita na hindi naman totoo. Para i-clarify lang, si Kong Ria, siya yung nag-file talaga for me. Pero para pinag-usapan namin nila Kong Ria at ng mga lawyer na baka mamaya may kulang dun sa filing. So mas mabuting ako na lang yung mag-file. So kailangan ko mag-withdraw ng 3:30 pero by afternoon naka-file na ulit ako. Pero ang balita lang 3:30 nag-withdraw lang. Ang aga-aga ko nag-file. Hindi yun 5 o'clock. Ito ay niwala pang 4. Gets mo? So, tapos tinitext pa ako ng mga kaibigan, mga kasama. May problema daw ba kami ni Tita Ria? Ganyan. Lahat na lang parang puro chismis na mali. Wala kaming problema ni Tita Ria. Si Tita Ria ay supportive sa akin from the start. Hindi po gano'n ang pamilya namin. Kumbaga sa akin kung hindi ako tatakbo ng mayor, komportable ako na may ipalit na iba sa akin. Kung kapatid ko na vice mayor ko naman, okay lang maging mayor, 'di ba? Kasi sa akin binibigyan ko ng tiwala yung kapatid ko. Hindi ko ilalabas vice governor ka na tapos hindi mo pa pag-governor. Alam mo naman nating may problema na kaya nga naka-file yung, 'di ba, dalawa silang naka-file doon. Para sa akin, ang pamilya, napaka-importante niya na binibigyan mo ng tiwala talaga. And yun ang dapat naman. Kaya nalulungkot ako pag may mga nagte-text, may problema daw kami ni Tita Ria. Kapamilya ko yun. Pamilya po kami. Doon ako kumakain araw-araw sa bahay. Kasama ko. Pag nandyan siya, pag wala sa Congress, hindi nagtatrabaho. Kaya nalulungkot talaga ako pag madami masyadong issues. Saka, sa totoo lang naman, kung ano man yung mangyari next election, tatanggapin naman ng buo ng pamilya namin yon. 'Di ba? Sa kabanatuan, kung ano ang gusto nila, yun. Tama po. Sa tingin ko, mas maganda na may patas na laban. Bakit kailangan nyo pang magbigay ng maling impormasyon? Saka palagi naman, palagi naman akong inaapi, di ba? Lalampasuhin daw ako, mataba daw ako. Lahat. Okay lang naman. Hindi talaga ako pumapayat. Ganun talaga buhay. Di ba? Kahit anong lakad ko, sexy talaga. Alam mo yun,
Saka yun nga, lalampasuhin daw ako. Okay lang naman rin. Kasi ang turo naman sa akin ni Papa, kahit anong mangyari, basta magtrabaho ko lang ng maayos. Sa tingin ko, yun naman pinakamaganda. Nagpupunta ka ng barangay, hindi para manira ng tao. Kasi kung meron ka namang proyekto, may makikwento ka naman. Hindi mo na kailangan manira ng tao. So, yun ang turo sa akin ng ama ko. At sa tingin ko, napakagandang turo nun. Kaya nga, sa mga tiga-Kabanatuan, kaya ako hindi naka-file nung 7 kasi ang nangyari ho no, nasa Maynila po ako. Kasama ko noon si Secretary Chu Laurel, saka ang chairman ng Korean Cooperative, na nag-sign po kami ng Memorandum of Understanding na magtatayo po sila dito sa Kabanatuan ng manufacturing plant na ang trabahong mabibigay ang una 2,000 hanggang 20,000 nga. So napakalaking bagay po nito sa Kabanatuan. Kaya wala ho akong panahon talaga manira ng tao kasi masyado akong madaming trabaho na ginagawa. So ang kasama ho rin ho dyan, pagkatapos yan, 10 o'clock, yung 1 o'clock naman, dumating naman si Presidente Bongbong Marcos at yung Presidente ng Korea para i-witness yung event kasi 10 yan na kumpanya at LGU. Parang 2 yata or 3 LGU, 7 companies na nag-sign nung araw na yan. So, ito yung talagang, for me, napaka-priority project katulad nung rice mill ng Kabanatuan na another milestone po yan. Another milestone na ang goal natin talaga ay ito po ay sa tulong ni Presidente Bongbong Marcos na ang gusto talaga ay bumaba yung presyo ng bigas. And yun talaga yung isa sa mga priority projects ng city dahil naniniwala ako na maganda mamigay ng hotdog, maganda magbigay ng bigas, pero mas maganda talaga ang binibigay mo sa taong bayan, kabuhayan, at matuto sila na mabuhay talaga, na masusuportahan yung pamilya. At hindi lang yun, syempre, ang bigas, hindi mo naman kailangan twice a year, 3 times a year. Kailangan mo everyday. So, ano ang pinakamagandang magagawa mo sa tao para sa bigas? Mababang presyo ng bigas according sa pangarap of course, ng ating Presidente. Ito ay sa tulong ni Presidente Bongbong Marcos para sa buong Pilipinas. And ito yung unang-una na yun ang, kumbaga, may ibang mga rice mill sa ibang mga lugar, pero yung layunin talaga nito is that. Ito yung Kabanatuan yung una doon. Masyado akong kumbaga talagang nagugulat na lang ako sa lahat ng mga lumalabas na balita. Kasi sa totoo lang, lahat naman ng binato nila, tinitiis ko yon na wag sasagot. Kasi para sa akin nga, bakit ba? Tama po. Hindi na kailangan palakihin pa. 'Di ba? Kasi hindi naman totoo. Hindi naman po totoo. Pero yung para talagang diretso mo nang niloloko yung tao. Yun na. Parang puro kalulukohan na yung mga kalokohan na ngayon dati. Ngayon mas grabe pa. Parang nakakalungkot na talaga. So, sabi ko kay Papa, sa tingin ko kailangan ko nang magsalita ngayong araw na ito. Pero sa totoo lang, may pinanggalingan pa ako, may pupuntahan pa ako after nito. Mamayang hapon, magkakasal pa ako ng 2 pairs sa magkaibang venue. So, yun kasi yung buhay ng nagtatrabaho talaga. Wala akong panahon talaga manira. So, mas kailangan kong magtrabaho para sa mga taga-Kabanatuan. Yun naman ang turo ni Papa, bawal tamad. Diba? So, alam niyo naman si Papa, madaling araw pa lang gising yan. Hanggang gabi nagtatrabaho. And yun para sa mga taga-Kabanatuan, para sa pagbabago at progreso ng Kabanatuan. Kanina galing ako sa isang printing company, yun yung nag-open, tapos nagkukwentuhan nga kami kasi sa Kabanatuan ang mga businesses hindi ko hinaharap yun kasi for me basta kompleto ka ng papel, naka e-signature na ako doon, automatic na yun, hindi ko na kailangang humarap. Sabi ko nga, pag tapos na lahat doon, pwede nyo ako imbitahin sa opening nyo kasi bakit mo pa haharapin, di ba? Ano pa yung punto nun? Sa gitna.
Baka isipin pa, Tama di ba, ang po. daming mga chismis. Baka ka lang, hingi ako ng burger. Alam mo Tama yun, po, ng opo. burger. Di ba, nangingi ng Wendy's, ganyan. Sa Starbucks. Hindi ko ginagawa yung number 1. Alam mo yun, hindi ako nagkakape. pero yun nga, so maraming salamat sa of course itong oras na to. Ito ay for me bilang mayor, I think obligasyon ko rin yun na i-declare sa mga taga-Cabanatuan na tuloy ang laban. Kung ano man maging resulta nun ay nasa puso na yun ng mga taga-Cabanatuan. Alam naman nila kung pareho namang 30 years na nagsilbi. Di ba, 1990 something or 2001 pa sila, si Papa 1998, alam naman ng buong Nueva Ecija kung ano yung proyekto ng mga Vergara, ano yung proyekto nila. So sa tingin ko, pwede nang isara na lang doon. Hindi na kailangan pag-usapan pa. Tama. So, yun ho, mga taga-Cabanatuan, hindi ho ako nag-withdraw. Hindi ako nag-withdraw. Pagkatapos nun, nag-file ulit ako para walang problema, para makalaban ng maayos, at yun nga, tuloy ang laban. So, thank you. Maraming salamat. So, ayan. Kaya hindi ka dapat nang loloko ng tao kasi ang pinaka-importante talaga is yung relasyon mo sa tao. Because itong posisyon na ito, hindi naman panghabang buhay ito eh. So, pag nangloko ka ng tao, panghabang buhay yun eh. So, hindi maganda talaga yun. Kasi pag makikita ka, ay ito yung nangloko sa akin. Yun yung iisipin niya. Kaya dapat ang inuuna mo palagi isipin, paano na yung relasyon ko sa taong bayan? Hindi dapat ako mangloko. Kasi kung hindi na ako mayor, wala na ako sa posisyon, makikita ko pa rin to. Taga-Cabanatuan to eh. Makakaharap po kayo. Mag-iikot pa rin ako, kahit na hindi na ako mayor. So, makikain, ganyan. So, paano ko iisipin na parang lolokohin sila? Kaya, nakakalungkot talaga yung ginagawa na papakita yung withdraw, pero hindi nila papakita yung nag-file. Parang, ba't mo ginagawa yan sa mga taga-Cabanatuan? Yung mga taga-Cabanatuan, napakatagal na minahal ng pamilya namin at tinratong pamilya. Tapos gaganunin lang. Lahat na lang issue. Kaya kung siguro nagulat sila na yung sa pamilya namin kaya mag-let go ng posisyon. Ngayon ang tatakbong vice mayor si Consel Bunso Roque. Kasi sa pamilya namin ang pinaka-importante yung relasyon. At the end of the day, yun talaga yung dapat may bearing sa isang tao. And sabi nga ni Papa, kaya yung naging mayor ako, at kinikwento ko to palagi pa nag-ano ako sa scholarship. Ang una kong ginawa, nung 2019, yung pinagbigyan ako ng Cabanatuan, tinext ko lahat ng kakilala ko, mga kabarkada ko, walang magpo-post na mayor ako. Wala, kahit ano, bawal ako tawaging mayor, walang congratulations, kasi itong posisyon na to is so temporary. Pero at the end of the day, yung pinaka-importante, yung maiiwan mo sa taong bayan. Ano yung legacy mo? Ano yung nagawa mo? Ano yung proyekto mo? Sabi ko nga, napaka-fortunate ko kasi nung dumating ako, si Papa, napakalaki na ng nagawa niyang mga programa para sa Cabanatuan, yung mga tulay, daan, mga eskwelahan na 4 na palapag na sa buong Nueva Ecija, walang LGU na nagpapagawa ng 4 na palapag, 28 classroom na eskwelahan. Ito ay dahil of course sa funding galing sa Special Education Fund. Ito ay galing sa taong bayan, binabalik lang ng maayos. Pero ang tawag ng pamilya namin dito ay legacy projects. Kahit wala na kami, nandun pa rin dahil maayos itong pinagawa para sa kapakanan, kinabukasan ng taong bayan. Yung mga bata na sa susunod na henerasyon, yun ang priority talaga. And yun yung dapat na lang binibigyan natin ng pansin. Sa tingin ko, yun ang hinahanap ko sa isang, kumbaga, ako, Cabanatuan tayo. So, mayor, ang Cabanatuan, anak ng Nueva Ecija. Diba? So, ang hinahanap ko sa isang
magpapatakbo ng Nueva Ecija, konsiderasyon, pagmamahal, at syempre, yung hindi ka sinisiraan ng ama mo. Kasi 'di ba, pangit 'yun eh. 'Di ba? Ganyan yung ginagawa nila na parang sasabihin nila, ito yung kabantuan, ang Nueva Ecija ang dapat magulang ng kabanatuan. Bakit naman gagawin 'yon? Puro mema siraan lang. Tsaka Mayora, Ina-announce yung mga nangyayari sa kabanatuan talaga. Pag nag-iikot ako, ang sinasabi ko, alam mo naman, mahilig akong magkwentuhan. Pero kinikwento ko yung projects ng kabanatuan para alam ng tao. Tama po. Para alam nila yung pwede nilang mapakinabangan. Katulad, di ba, meron tayong oxygen generator sa City Hall. Dalawa yun. Dalawang building. Ang tao, ang sweldo, 300, 400, 500 pesos. Magkano po isang tangke? Yes. So, ang ibig sabihin nun, paano kung may emphysema yung kapamilya mo? Paano kung kailangan mo ng oxygen? Tapos sweldo mo lang 400. Paano mo ma-afford yun? Yung mga projects na gayon, I think yun yung mas talagang dapat binibigyan ng tugon at ina-announce sa mga tao na libre mga anak, yung mga ganon. Kasi yung mga expenses na yon, the moment yung tao ay may bayaran, mawawalan na sila ng hapunan, ng tanghalian. So, yung mga ganon, dapat, according sa bilin yun nga ni Kong J, na mula sa sinapupunan hanggang sa huling hantungan. Kaya nga magkakaroon na rin tayo ng punerarya. Funeraria de Cabanatuan. Yun ay aking talagang pinangarap na project since a year ago. And may embalsamador na, kompleto na. And i-announce ko sa mga taga-Cabanatuan, magpapasend ako ng papel nun eh. Kasi kailangan alam nila yung number ng punerarya. Tama po. So, kailangan may directory tayo. And dapat alam rin ng mga taga-Cabanatuan, ang pasok sa City Hall ay 8 to 6 p.m. Dalawang shifts yun. 8 to 5, 9 to 6. Para pag may pumunta ng lunch, walang magsasabi lunch break ko. Kung galing ka ng bangko, whatever, trabaho, 5 o'clock may aabutan ka pa rin sa City Hall. And yun ay, for me, yung mga services na gano'n, ang dapat mas binibigyan ng tugon, ng importansya, dahil ito ay direkta na para sa mga taga-Cabanatuan talaga. Ito ay mga programa na para sa inyo. I-announce na lang ho namin isa-isa every time na mag-guest ako. I think pwede pa naman ako mag-guest. Kasi considered lang kami, kumbaga, candidate next year. Di ba ganun ho yun? February pa naman po eh. February pa. So, alam nyo naman, hindi ako masyadong, pasensya no sa mga taga-Cabanatuan, hindi ako masyadong maano sa Facebook. Saka sa Instagram, ganyan, mga social media. Bata pa lang ako, tinanggal ko na actually Facebook ko sa phone ko. Kaya para pag may sinesend sa akin ng mga news, naka-screenshot pa. So, pero ito para for me kasi yung mga ganon, maganda talagang way to reach yung mga tao. Hindi lang talaga ako sanay. Pero tatry kong maging mas, kumbaga, masanay. Hands-on do. Pero kasi yung number ko na nakikita nyo sa lahat, sa notebook, dito sa DWJJ, ako ho yun. Yung tinitext nyo pag personal number ko ho yun. Pag tumawag kayo ngayon kung ano yung number dyan, ring ho yun ngayon. Ako yun. So, pag nag-complain ho kayo, yung stoplight, ganyan. Naalala ko po, Mayora, sabi nyo na parang phone operator kayo. Akala kasi ng mga tao, hotline. Hindi nila alam, ako talaga yon. Kaya pag may sinasabi, yung traffic, yung ganyan, tatawag na ako. Kaya di ba, pino-forward ko sa inyo lahat ng text. Sa may mga grupo ako, City Hospital, CSWDO, ganyan. Kasi akala ng mga tao, hindi ako yon. Pero ako talaga yon. Kaya akala, pag minsan tatawag pa, ano number na LCR? Sasagot naman ako. Hindi nila alam ako yon. Pero, for me, yun na yung wala akong Facebook na
na yung mga live, pero meron ako nun mas reachable. Pasensya na lang minsan sobrang busy kasi namin. Ang nangyayari, late ako mag-text. Apo. Kaya ang text ko, pasensya natabunan yung text nyo. Hindi ko na nakikita agad. Pero pag may panahon ako, nagsuscroll talaga ako. Kaya nakikita ko lahat ng mga issues. Kaya pati yung Lamarang, yung daan doon, parang sa mga taga-Kabanatuan, yung Lamarang, hindi ho yun local road. Ito ay national road. Pero ang alam ko, nakipag-usap na si Kong Ria, 'di ba, sa DPWH, para hindi na pag dumadaan ay gumaganong-ganong ka dun sa natin. Kaya yung mga ganun ay nalalaman ko yun pag may complaint kayo sa City Hospital, sa City Health, lahat yun ay, for me, yun yung pinaka-way ko para ma-reach yung mga tao. Gusto ko lang humingi ng onting pasensya kasi yun nga, hindi ako ganun kabilis na. Dati mabilis. Pero ngayon, sobra kasing Sa dami daming na po ng trabaho. ginagawa niyo. Hindi ako sa telepono. Tapos normally, pag nasa event ako, iniiwan ko yung telepono ko. Kaya nga hindi ko alam yung oras. Minsan, 2 oras na pala ako dun sa place. Wala akong relo dito. Tapos wala akong phone. Doon ko lang nalalaman. Pero, yes. So, yun yung mga, natin, mga programs, na lang natin next time. Baka pwede na nating tapusin to. Minsan lang naman.